Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, Kitabus Siyam insyaAllah. Natalakay na natin syartu wujubis sawm, ang mga kondisyon para maging obligadong pag-aayuno sa tao. Para sa Muslim na nasa hustong edad, na may matinong pag-iisip at may kakayanan na mag-ayuno. So, apat na yun na kumpleto. Okay, kumpleto? Dapat. Kung mawawala ang isa, maaring mga hulugan o mga hulugan talaga na hindi obligado sa kanya ang pag-aayuno. Okay? Pero, maaring mangyari na tanggap ang kanyang pag-aayuno. So, hindi pa obligado sa kanya yung kanyang pag-aayuno. Hindi pa obligado sa kanya yung fasting, pero nag-fasting siya halimbawa, tanggap pa rin inshallah. Halimbawa nga niyan, yung bata na wala pa sa edad ng bulog, nasa edad ng tamyiz, di ba? Maaring tama yung kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi siya nagkakasala. Yun ang ibig sabihin ng sahih. Hindi siya nagkakasala. At sa mga gawaing pagsamba, ayun nga, maaring ito ay sahih. I-define natin ulit ito. Sahih, ibig sabihin tama. Ibig sabihin walang mali. Ibig sabihin hindi ka nagkakasala. Sahih. Pero maaari ding mangyari na yung sala ay sahih. Na kumbaga, sahih siya, oo, pero maaring merong mas tama ayon sa sunnah. Sahih. Tapos syempre, ang isang gawaing pagsamba, maaaring sahih na makbul. Ito na yung sinasabi ko. Maaari siyang sahih na makbul, tinatanggap ni Allah. Na maaari bang magkaroon ng gawaing pagsamba na sahih ang kanyang pagkakagawa pero hindi makbul? Hindi tatanggapin ni Allah? So maaring mangyari kasi maaring sa kalagitnaan ng mga gawain sa iba't ibang mga paraan ng pagkakagawa ay may mga paglabag at dahil doon na hindi matatanggap yung gawaing pagsamba. Okay, maari. So medyo komplikado kasi itong tatlo na ito pero nababanggit dito kaya dinaanan na rin natin. Pero magbibigay tayo ng mga kahulugan. So yung sahih, literally tama o walang mali. Yung mismong pagkakagawa niya walang mali. Kumbaga yung sala niya, nagawa niya ng tama, sahih. Pero maaring meron siyang mga paglabag doon, kumbaga kumpleto naman, pero maaring hindi siya magiging makbul, bawang haluan ng riya. Yun siya, hindi siya magiging makbul. O hindi siya tinatanggap ni Allah. At kapag hindi makbul, automatically, hindi siya ma'jur, wala siyang ajar, wala siyang gantimpala. So tatlo yung tinutukoy dito. So sahih, ibig sabihin tama yung pagkakagawa niya ng gawaing pagsamba, makbul, at ma'jur. So bago natin tukuyin yung sa fasting, doon muna tayo sa sala na lang, halimbawa, sa sala. So tama ang paraan ng pagkakagawa ng tao ng sala. Tama lahat. Lahat ng rukun, lahat ng wajib, lahat ng sunnah na gawa niya. Pero maaring nahaluan ng riya, hindi magiging makbul. Pero maaari rin mangyari na yung sala ay makbul, pero walang ajar, walang gantimpala. Halimbawa nito yung uminom ng alak na nagsasala. Di ba uminom ng alak, ilang araw hindi tanggap yung sala niya? 40 days. Kung ginawa niya yung sala niya ng sahih, tama yung pagkakagawa ng sala, tatanggapin niyo ni Allah, makbul pa rin. Pero makbul bilang pagtupad sa wujub, sa obligasyon, pero walang reward. Yun ang pinagkaiba niya. Kaya kung meron tao halimbawa, uminom siya ng alak, tapos pinayuhan mo, hindi matatanggap ang iyong sala ng 40 days. Sasabihin niya, hindi na lang ako magsasala. Kung hindi lang din naman pala tatanggapin ni Allah o hindi bibigyan ni Allah ng reward. Actually, tatanggapin yun ni Allah bilang pagtupad mo sa obligasyon.
Pero wala siyang reward na katulad ng reward ng sala ng tao na hindi uminom ng alak na nagsasala. Nakita niyo yung pinagkaiba. Sahih, tama yung kanyang sala, yung umiinom tama yung kanyang pagkakagawa ng sala. Dahil dito tatanggapin ito ni Allah bilang pagkakatupad niya ng wajib, pero walang reward. Walang reward. Whereas yung matinong tao, matinong Muslim, tama yung pagkakagawa niya ng sala, tatanggapin ito ni Allah at the same time bibigyan ito ng gantimpala ni Allah. So ito yung konteksto ng sahih dito na sinasabi. Yung sinasabi dito, yung natalakay natin kagabi, syurutu sihatihi, yung mga kondisyon na kapag taglay ito ng tao ay tama ang kanyang fasting. Na maaari ring mga hulugan din na kapag yung kabaligtaran nito ay meron yung tao, hindi rin magiging tama yung kanyang fasting. Pero depende nga rin sa sitwasyon. Kasi doon sa bulog, halimbawa, kasama siya doon sa kondisyon ng wujub, pero nando siya sa kondisyon ng seha, ibig sabihin yung bata na nagpa-fasting, wala pa sa hustong edad, tama naman ang kanyang fasting, inshallah. Ganun din yung kanyang sala, ganun din yung kanyang fasting. Hajj, ganun din, yung bata mag-hajj, wala pa siya sa edad ng pagbibinata. Kapag dumating siya sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, obligado pa rin sa kanya mag-hajj uli. Kasi yung hajj niya nung bata pa siya, hindi yun pagtupad sa wajib. Intindihan nyo? So kapag dumating na siya sa edad na wajib sa kanya ang mag-hajj, kailangan niya mag-hajj uli. Kailangan niya mag-hajj uli. So ganito rin sa fasting. Obligado sa nasa bulog, pero tama. At tanggap pa rin, inshallah. Yun nga lang kung sa reward, kasi ang issue naman sa reward, so ngayon, balikan na natin uli yung seha, yung kubul, at yung ajar ng mga gawain. So sa fasting na tayo. So doon tayo sa bata. So tama yung fasting niya, ginawa niya ng tama, at tanggap nga ang fasting ng bata, di ba? Hindi siya kumain mula, ano ba yung rukun ng fasting? Tarkul mufattirat, at ta'abudu lillahi bitarkil mufattirat min tulu'il fajri ila gurubi syams. Pag-iwan o pagsamba kay Allah sa pamagitan ng pag-iwan sa mga nakakasira ng pag-aayuno mula sa fajar hanggang maghrib. Yun yung ginawa niya. Tapos, si Allah tatanggapin yung fasting niya, inshallah. Pero wala siyang reward. Maaring wala siyang reward doon sa kanyang ginawa. Kasi, bakit kaya? Hindi siya mukallaf, hindi siya obligado na mag-ayuno. So dahil doon, punta naman tayo uli sa Hajj. Halimbawa, yung bata nag-Hajj, tama yung ginawa niya, lahat ng rukun, lahat ng wajib, nagawa niya. Tatanggapin niyo ni Allah, pero since wala yung reward, hindi siya bilang na Hajj na, ilang beses ba nag-Hajj dapat? Once in a lifetime. Hindi yun mabibilang. So pag dumating siya sa hustong edad, kailangan niyang mag-hajj uli, inshallah, ng obligadong hajj. Obligadong hajj, inshallah. Yung reward, wallahu a'lam, syempre, hindi naman madamot si Allah. Maaring gagantimpalaan pa rin niya yun. Pero syempre, sinasabi natin na hindi siya necessarily ma'jur, kasi hindi naman siya mukallaf. Hindi naman siya mukallaf. Nagtrabaho ka, hindi ka naman empleyado doon sa kumpanya na yon, nagtrabaho ka. May ginagawang bahay, nagbuhat-buhat ka doon, nagpintura ka, hindi ka naman empleyado doon. Tanggap yung gawa mo, pero hindi ka susweldo kasi hindi ka obligado na pagtrabahuin doon dahil hindi ka naman empleyado doon. So parang ganun yung konteksto nito. Bakit pinaghiwalay yung syurutu wujub at syurutu seha? Ito yun kaya binalikan natin itong usapin na ito. So yung syurutu sitta, syurutu seha, 6, kasama ng 4 na wujub actually, pero i-disregard nga natin yun sa pagbibilang dito. So yung 6 na tinukoy sa syurutu seha, yung pagiging Muslim, yung pagtigil ng buwan ng dalaw, nifas, yung tamyiz, pag yung bata nasa edad na nakakausap na siya o nakakaintindi na siya ng tama o mali o
na pagbabawalan na siya, ganun, o nauutusan, yun ang tamyiz, mga 5 taon pataas. Tapos yung akal, yung matinong pag-iisip, at pang-anim, yung niya. Yung niya. So para maging tama ang fasting, so dapat ang gumagawa nito ay Muslim, walang buwan ng dalaw, walang nifas, nasa edad na tamyiz pataas hanggang bulog syempre, may matinong pag-iisip at merong niya, nakapag-niya siya sa fasting. Ngayon itong niya, an-niyatu minal layli likulli yawmin wajibun. Okay. Sasabi dito, ang niya daw ay ginagawa sa bawat gabi para sa bawat araw ng fasting, at ito ay obligado. So ito yung pananaw ng ilang mga scholar na ang niya ginagawa gabi-gabi. Siyempre, meron din naman mga nagsasabi na ang niya ay sapat na ng pang-isang buwan ng Ramadan. Kasi nga, ang sabi ng mga scholar na gano'n ng pananaw, yung Ramadan isang buong buwan. Di ba? Kung may kulang ka, kumpletuhin mo. So sapat na yung isang niya para sa isang buong buwan ng Ramadan. Magkulang ka man, kasama na rin yun sa pinag-intensyonan mo na kukumpletuhin mo siya. Kaya nga, kapag namatay ang sino man na nag-aayuno, namatay, di ba? Yung tao na nag-aayuno, maaring mangyari, yung nga sabi ng mga scholars, sama anhu waliyuhu. Mag-aayuno para sa kanya yung kanyang mga tagapagmana o sino mang kanyang tagapangalaga. Namatay ka, meron kang anak, pwedeng pag-ayunuhan ng anak mo yung utang mo na fasting. Yung utang mo na fasting. Anong ibig sabihin ng utang na fasting? Nagkasakit ka, hindi ka nakapag-fasting, tapos namatay ka, may kulang ka. Yun ang pagbabayaran. Okay? Kung halimbawa namatay ka ng ika-28 ng Ramadan, tapos wala ka namang utang, walang kailangan pag-ayunuhan. Yung 2 araw na ng Ramadan na yon na hindi mo na pag-ayunuhan kasi patay ka na, hindi yun utang, patay ka na nga eh. Naintindihan yung pinagkaiba. Ang babayaran o ang pwedeng pag-ayunuhan nung anak mo, halimbawa mamamatay ka, yung utang talaga na fasting. Yun nga, yung halimbawa, namatay ka, 28. Pero 20 pa lang ng Ramadan, hindi ka na nagpa-fasting kasi nagkasakit ka. Obligado ka pa rin na mag-fasting kasi inaasahan na gagaling ka pa sa sakit na yun. Bigla kang namatay. So, babayaran lang ng anak mo, yung 20 hanggang sa mga araw na buhay ka, yung natitirang 29 na 30, hindi na kasi patay ka na doon. So, nilinaw natin yun sa usapin ng katotohanan na yung fasting sa Ramadan ay isang buong buwan na fasting. Kaya may mga scholar, ang pananaw nila ang niya sa simula ng Ramadan. Kahit hindi na ito ulit-ulitin gabi-gabi. Pero siyempre, maaari rin namang mangyari na ang fasting nga ay maituring na kada araw ay magkakahiwalay. Kada araw ay magkakahiwalay. At sinasabi ng mga scholar actually, kahit yung mga nagsasabi na maaring sapat na ang niya ng isang buong buwan, ahwat o mas safe na magniya ka gabi-gabi. Okay? Magniya ka gabi-gabi. At actually sa niya, lilinawin natin sa niya actually, hindi mo kailangan na actively at verbally meron kang isa sa isip ng mga bagay-bagay, mga salita na magniniya ka na magpapasting ka bukas. Kasi ang niya, intangible ito. Hindi ito verbal o kung ano-ano. Actually, yun nga lang mag-iftar ka sa gabi. Maring doon pa lang may intention ka na magpapasting ka bukas eh. Di ba? Nag-iftar ka ngayon. No? Tapos, nagduduha kay Allah, natanggapin yung fasting mo. Doon pa lang sa mga oras na yon ay nag-i-intention ka na ng fasting kinabukasan. Sapat na yon. Hindi mo kailangan na magkabisado ng mga Arabic katulad ng ginagawa ng mga matablig, mahilig dyan, mga Maranaw, Maguindanao, mahilig dyan, nawaitu sauman lillahi ta'ala, mga ganung bagay, hindi kailangan. Okay? Si Allah, kahit hindi Arabic ang niya mo,
maintindihan niya yun. At ang niya, hindi kailangan sabihin. Okay? Ang mahallun niya, fil qalb. Ang lugar ng niya ay sa puso. Okay? Ba, may intensyon akong patayin ka. Sasabihin ko ba sa'yo, papatayin kita? Hindi ko sasabihin. Okay? Hindi ko sasabihin. Minsan nasasabi ko yun sa tao, pero panakot na lang yun. O sa inis ko na lang yun, kaya ako nasasabi. Pero pag may gusto talaga ako patay, bakit yung sasabihin? Tatakbo pa yun. Diba? So, ang niya ay nasa puso. Ang niyatu minal layli likulli yawmin wajibun. Ang niya sa bawat gabi, para sa bawat araw ng pag-aayuno ay wajib. So, ito nga ang mas safe na pananaw, inshallah, sa ikhtilaf o pagkakaiba ng opinyon sa pagkakaroon ng niya, inshallah. Ngayon tungkol uli sa niya, faman khatara biqalbihi laylan annahu saimun faqad nawa. So dito pa lang sinabi, sino man ang makapag-isip sa gabi, iniisip lang niya, ano kayang kakainin ko bukas sahur? Yun palang niya na yun na ikaw ay magpa-fasting kinabukasan. Halimbawa, iftar pa lang, nagpa-iftar dyan sa kusina. Tinatabi mo na yung nagbabalot ka na, nagte-take out ka na pang sahur. Yun palang niya na yun Diba? Niya na yun. So, man khatara bi qalbihi laylan annahu saimun faqad nawa. Sino man ang makaisip, sinabi nga dito, khatara Khatara, magkaroon ng idea na magpa-fasting siya, niya na yun. Sapat na yun na niya. Yun ay may tuturing ng niya. Hindi mo kailangan na magkabisado ng kung ano-anong Arabic o ano pa man. Wakadal aklu wasyurbu biniyatis som. Ganun din, kumakain ka pa lang ng iftar na nag-i-intention ka na bukas magpa-fasting ka o kumakain ka ng sahur, yun ay parehong intention. Parang sa sala. Di ba? Hindi mo na kailangang isipin o sabihin na nawaitu salat ad-dhuhri lillahi ta'ala. Hindi na. Nagwuwudu ka pa lang, may niya ka na. Diba? Tumingin ka sa relo, oras na pala ng duhur, doon pa lang may niya ka na. So pagharap mo sa sala, yung iba ang tagal magtakbiratul ihram Ang haba na sinasabi, nawaitu ganito, ganyan, may salaalan nabi pa, tapos pag magtatakbir yun, kala mo super saiyan Allahu Akbar. Ang haba. Ang tinamaan tuloy. Parang bumubuelo pa. Hindi ganun. Okay? Tapos may nakita akong yung video, tinanong sa akin yun ng brother. Yung meron dalawang nagsasala, imam tsaka ma'mum. Tapos kapag meron daw pangatlo, di ba kakalibitin mo yung isa, yung nasa kanan, para atras, di ba? So, ang tama daw, hindi mo siya kakalabitin. Papakita ka lang dun sa kanya sa kaliwa, tapos sabay kayong atras. So, parang may choreography pa, para kayong sumasayaw. Walang ganun. Pwede mong gawin ang pag-atras ng pinahintulutan yon kasi may dahilan. Okay? So, hindi kailangan na sabay pa kayong atras, may choreography para kayong banda ng patay. Yung punerarya, ganun, may atras abante. Yung atras abante, naalala ko yung balik-balik Yung balik-balik doon sa Maynila, sa may Blumentritt, Sampaloc. Tinawag yung balik-balik kasi may sementeryo doon dati. Ewan ko ngayon kung nandun pa. Kasi nung unang panahon, talagang kung napanood yung mga pelikula ni Chiquito, yung sinasayaw talaga nila yung dala-dala nilang kabaong. 2 hakbang abante, 1 hakbang patras. Ganun-ganun sila. Papasok ng sementeryo. Ginagawa talaga nila yun dati. Ginagawa raw talaga. Kaya ganun, balik-balik yung naging pangalan daw. Ganun talaga yung kwento noon. Pero sabi nila, yun ang dahilan kung bakit balik-balik. Pero iba naman, sabi nila, balik-balik dyan kasi balik-balik yung shabu dyan Maraming kwento. So walang ganun. Yung mga choreography, yun yung makikita mo doon sa mga ligaw na sekta. Gusto nila palagi yung kanilang mga bidaan na ginagawa. Kapansin-pansin, bongga. Kasi walang ikhlas Walang ikhlas. Kaya naniniwala talaga ako, tama yung sinabi ng isang sheikh. Bihira yung gumagawa ng bidaan na may ikhlas. Lahat yan puro yabang. Gusto nilang pinagmamalaki. Kasi kung may ikhlas yan, hanapin nila kung ano yung tama.
at magpapakumbaba sila sa pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun ang niya. Ganun ang niya. Ang niya ay nasa puso, alhamdulillah. So karugtong dito sa niya, wala yadurru in ata ba'da niyati bi munafin lissom. Aw qala insyaallah. Gaira mutaraddidin wa kada law qala laylata 30 min Ramadan in kana gadan min Ramadan fa fardi wa illa fa muftirun wa yadurru in qalahu fi awwalihi. Ngayon, sa niya, sa pwede kang magniya na mayroong detalye. Sa pwede mong sabihin sa iyong niya, insyaallah, fasting ako bukas, insyaallah. Nang hindi mo taraddid, dahil hindi nagdadalawang isip. Anong ibig sabihin dito? Halimbawa, ngayon, moon sighting. At nag-i-intention ka. Fasting ako bukas, insyaallah. Kasi nga wala pang moon sighting eh. Kung may moon sighting na, may announcement na, o bukas fasting na, di nakapag-niya ka na, hindi mo kailangan ulitin yung niya. Kumbaga, ito yung tinutukoy dito ha. Pero mo taraddid, kumbaga, na hindi ka sigurado, hindi yun may tuturing na niya. Kasi ang niya dapat ay jazim. Ang niya ay dapat matatag. Ang niya ay matatag. Na yun nga, nagniya ka na ito ay kumbaga, murtabat, nakakondisyon o nakakabit doon sa announcement ng moon sighting, pwede yun. At hindi mo na kailangan ang niya, insyaallah. Na yun din, halimbawa sasabihin mo naman, halimbawa sa dulo ng Ramadan, moon sighting uli. Na nagniya ka naman na hindi ako magpapasting bukas, insyaallah kung meron ng announcement. Pero ang mainam, huwag ka na mag-intention ng ganun, na hindi ka na magpapasting. Intention mo yung positibo. Kumbaga na, intention, mag-aayuno ko kung Ramadan pa bukas, sapat ng niya din iyon. Sapat ng niya din ang bagay na yun, alhamdulillah. So ito yung usapin ng niya sa Ramadan. So ano lang ito, kumbaga simple lang na gagawin. So maaari ka nang magniya ng isang buwan na fasting bago pa mag-Ramadan. Diba, moon sighting pa lang ngayon, nag-intention ka na. O pinaka-safe, mag-intention ka gabi-gabi. At syempre sa intention, ito ay nasa puso, at ang intention ay maaring mangyari doon pa lang sa isip mo o maisip mo, magkaroon ka ng idea ng tungkol sa fasting, sapat na yun inshallah, na hindi mo ito kailangang sabihin, hindi mo kailangan i-memorize yung mga terminolohiya o yung mga dua o kung ano-anong bagay na may kinalaman sa niya na sinasabi nila. Sapat ang niya dahil si Allah ay nakakaintindi ng lahat ng niya. Kahit ito ay niya sa pamagitan ng gawain o sa isip, hindi kailangan itong i-verbalize. Kumbaga, inshallah. So bukas, tatalakayin naman natin yung mga fard. Yung mga fard sa fasting, inshallah. At ang fard na ito, ibig sabihin, yung mga dapat na gagawin ng isang nag-aayuno, alhamdulillah. At ito nga, al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri athani ila ghurubi syams. Ang hindi pagkain, pag-inom at hindi paggawa ng anumang nakasira ng fasting mula sa fajar hanggang sa maghrib, alhamdulillah. Actually, ito ang nag-iisang rukun. Ito ang nag-iisang rukun at ito rin ang nag-iisang kumbaga wajib sa pag-aayuno, alhamdulillah. Pero didetalye pa natin ito inshallah. Dahil maaring mangyari na sa imsak na ito ay mayroong mga paglabag o maaring mga hindi sinasadya na, alam mo, nakakakain ka, hindi mo sinasadya nakakainom ka. So, nung gagawin sa mga pagkakataon na yun, inshallah, lilinawin natin bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.